Sa church namin, actually, nung nag-start ako bilang pastor, tinignan ko yun. Lala ko dati nung time ng tatay ko, tinignan ko yung vision na parang no church, parang ang kinuha ng tatay ko doon sa pinaka ginagamit sa Assemblies of God, no, denomination, yung pinaka parang general na, na vision. At pinag-aralan namin uli. May mga tinanong akong mga leaders sa church nung time na yun. Uh, Tapos napag-usapan na kailangan ito kasing vision na nasa Assemblies of God na parang general to eh. So kung titingnan natin, pwedeng ang iba ma-apply, pwedeng magamit na maano sa church, pero ano ang talagang sa setup natin bilang simbahan sa isang probinsya. No? So, sa simple, para at least medyo mas maintindihan yung takbo, yung direction natin, medyo mas maayos yung direction natin. So nabuo yung vision namin through sa name ng church, no, Bethel. No, so ang vision statement ng church namin is building eternal transformation and hope for every life. So Bethel. So doon ang nag-start na sa simple, mas madaling maintindihan, no? So ang purpose is ang church natin ay magiging instrumento ng Diyos sa pagbabago at pag-asa sa bawat buhay, no? Ngayon at magpakailanman. Parang gano'n. So, meron kaming nakuhang reference doon, yung sa 2 Corinthians chapter 5:17, di ba? If anyone is in Christ, the new creation has come, the old is gone, and the new is here, di ba? Yun ang kwan. So, yun yung biblical reference namin. At meron din kaming slogan, no, church slogan, tagline, where God's power changes lives. So, yun ang parang naging slogan ng church. No, so yun din yung slogan na yun yung nagpo-push din, no, na ang pinakalayunin ng church, no, yung vision, yung namin is transformation sa community namin. No, so ang vision ay galing sa Diyos dapat, no? So yun nga, hindi basta-basta na isipan lang na ito mas maganda to, or maghanap tayo sa internet kung ano mga vision, no? So actually, kung ewan ko kung dito na si Pastor Ralph ngayon, kasi pareho din kami, sinusundan namin yung mga yapak ng kaming mga magulang, naging pastor din. So sa akin kasi nakapag-desisyon kagad ako kasi siyempre wala na yung tatay ko. So sa kanya kasi nandiyan pa yung tatay niya. No? So sabi ko nga, kung advice ko sa akin na nga, suggestion ko sa kanya, kung may ma-advise, mag-isip kayo. No? Kung pwede, kausapin mo yung tatay mo. Kasi iba rin yung pananaw niya kasi rin eh. Sa time ng yung mga elders niya, si Pastor Ralph, for example, meron na rin siyang bagong mga leaders na yun. So ano yung nakikita niyo? Na talagang para sa church, dapat mabuo niyo yan sa sa direksyon din ng Panginoon. So sabi ko nga, dapat sa isang church meron talagang clear vision, no? At ito'y nakaayon talaga sa plano ng Panginoon. So ang transformation ba naayon sa plano ng Panginoon? Yes. Ang hope ba naayon sa plano ng Panginoon? Yes. So may klaro yung direksyon. Alam ng mga membro ano yung tinatag, bakit andito yung church natin? No, bakit tayo andito? No, so to build eternal transformation, no, and hope sa bawat tao, sa bawat mga sa community. No, so kapag may malinaw na vision, nagkaroon ng direksyon ng isang leader, unang-una. No, nagkaroon ka ng pagkakaisa sa mga tao, then may malinaw na patutunguhan ang organisasyon o iglesia. No, so
sa madaling salita, kapag walang vision mula sa Diyos, sigurado may kaguluhan din, may kalituhan. No? Kapag may vision naman, nagkaroon ng kaayusan, no? at layunin. No? So, a leader without vision versus a leader with vision. Tingnan natin ngayon. No? So, una, ang leader daw with vision, without vision, titingnan natin. Nasa ano nyo, ano ko ba? Hindi ko na i-ano sa outline ninyo. Number one, no? Sorry po ha, hindi ko pala na a leader with vision and a leader without vision, hindi ko na ipasok. No, is a leader without vision, number one, he reacts instead of leads. No? Nagre-react siya instead na pangungunahan niya. No? Pangalawa is he follows pressure instead of purpose. No? And number three, he moves without clarity. So yun ang pag-usapan natin at ano rin yung masasabi nyo sa ganong leader. No? Ang leader na walang vision na pangitain mula sa Diyos ay madaling madala, no, ng sitwasyon kaysa manguna sa direksyon. So number one is he reacts instead of leads. No? Nagre-react imbes na nangunguna. No? So kapag walang malinaw na vision ng isang leader o isang pastor, ang kanyang pamumuno ay nagiging defensive. No? Hindi directional. No? He does not set the course. So masabay lang siya sa agos ng sitwasyon. No? Ang vision kasi ang nagsasabi ng saan tayo pupunta. No? Bakit tayo pupunta ron? Di ba? Paano tayo makakarating doon? No? Yun ang una talagang dapat itanong. No? Kung wala nito, ang leader ay parang kapitan ng barko, para kang kapitan yan, na walang kumpas. No? He may be sincere and hardworking, but he will drift. No? Kahit gaano kagaling, no, maliligaw ka talaga kung walang vision. Kung wala kayong vision. No? So, ang problema, no, ang nagdidikta ng galaw. Mm-hmm. No, sa halip na may plano ang simbahan organisasyon, ang galaw ay nakabase lamang sa sino ang nagreklamo, ano ang trending, di ba? Anong krisis ang nangyari. No, imbes na may long-term direction, no, ang nangyari kung walang vision is puro short-term reaction ang nangyayari. No, so nawala ang tinatawag na proactive leadership. No? Kasi nagiging reactive leadership siya. No, so kapag may vision kasi mas nakikita ang mga challenges na darating. No, kaya laging handa bago pa dumating ang problema. No, so isang malaking problema na gumagalaw ka, no, kapag may sunog na. Kapag may sunog na, saka ka na maalarma. No, gumagawa ka ng plano kung may nag-aaway na. No, nagmi-meeting kapag may crisis na. No, yun ang problema sa isang leader kung wala talagang walang vision, walang ano yung church niyo. No, walang direction yung church niyo. Example sa simbahan. Pagpalagay natin medyo humina yung youth ministry. No? Humina yung youth ministry. At saka nagagawa ng youth event. Kasi naalarma sila eh. So, samantalang kung may clear vision, no, may sinusundan na dapat ang bawat departamento. O, yun ang kagandahan doon. Maskin sa may kabuuan kayo sa church, no, sa buong church, merong vision talaga. Pwede namang yung youth, gawa rin sila eh. No? Pero dapat makaangkla doon sa ano talaga ang vision ng church. Pwede rin yun. No? Ikaw, pastor, dapat pwede mo ring ipag-usapan sa mga youth leaders yan or WM, pwede rin, or sa mga tatay, pwede nyo rin gawin yan. No? So, may mga vision talaga. No? So, another thing, no? Pagdating sa mga outreaches, no? Pag nakikitang wala na, hindi na gumagalaw yung mga outreaches, no? Biglang gumagawa ng feeding program. Saka nagigilas pa. Gawa tayo ng feeding program para may tao. No? So, walang connection.
Ang nangyari, parang wala connection yung mga ginagawa natin. Puro sagot lang sa mga reklamo o mga nangyayari. No, alam dapat ng isang pastor o leader na ang direksyon ng simbahan ay disciple making. Actually, kung titingnan mo, lahat ng vision sa church talaga pupunta talaga doon. No, kahit anong sikta tayo, no? Base tayo dapat sa Great Commission. Actually, kung meron mang mensahe ang Panginoon na gagawin nating vision talaga doon talaga pupunta riyan. No? Base talaga tayo kasi yun ang huling habilin, di ba? No? Kaya ang youth ministry, ang outreach o in small groups ay magkakaugnay at nakaka-align sa isang layunin. No? So, sa pamumuno, example, pagpalagay na naman natin sa pamumuno ng isang team, no? Kapag may conflict sa team, doon lang nagpapatawag ng meeting. No? No, dapat may regular meeting din tayo. No? Kapag may bumabang attendance, no? Saka lang tayo mag-isip ng mga strategy. No? Kaya nga dapat may sistema. Nagawa niyo yung sistema kasi meron kayong vision. No? So may malinaw na kultura. Dapat ang isang church na binubuo o regular training, mentoring at pagpapalakas ng relasyon kahit walang problema. No? So sa pulpit, no? Ang preaching ay depende lang kung ano ang naramdaman. Kasi wala kang target eh, wala kang talagang ano. Saan patungo yung ano mo, saan patungo yung mga mensahe mo. Kung may makita ano yung makita lang sa FB na parang sumikat sa Reels, i-preach, nakita yung kaguluhan ngayon ng Six Bomb tsaka yung reaction ni Aragon. Yan, yun ang pinipreach kasi wala eh. So, ang tanong doon, yun ang pinipreach mo, babagay ba doon sa vision nyo? Oh, actually, walang problema yun, no? Kung ano mo, pero parang naligaw ka, no? Pwede pag-usapan yan sa ibang ibang mga pag-uusap. Pero pag ipasok mo yan, parang, ewan ko lang kung paano mo ipasok yung vision mo dun sa mga ganong preaching. No, so kaya nga suggestion, no, dapat sa atin bilang pastors meron tayong 1 year preaching theme. Kung nakikita niyo actually na-observe ko to sa CCF, observe ko to sa Victory, no, meron silang monthly, ito yung team nila. Tapos pagkasunod na taon, kung titingnan mo, kung susundan mo talaga, yan pa rin. Binalik lang nila. No, para minodify lang yung preaching, tingnan mo. No, pero ang mensahe naman hindi naman naubusan eh. No, so dapat meron kang preaching team, no? Monthly, quarterly na akma doon sa akma doon sa nilalakaran yung vision. No, may preaching calendar na nakaayon sa spiritual growth ng congregation. No, may malinaw na direction kung saan dadalhin ng iglesia. No, sa loob ng isang taon sa amin, nag-start kami actually last November pa nung nag-anniversary. Anchored kasi yung team namin. So lahat ng mga preaching, no, since December, January, February, kangkla talaga sa anchored talaga. No, so iba't ibang mga Bible character, o paano sila namuhay, paano sila how they remain, no, sa iyong faith nila sa Panginoon. So bilang isang pastor o isang leader, dapat naging proactive tayo na leader, hindi reactive na leader. No? No? So kung reactive kasi, di mo maiwasan, talagang ikaw rin ang mapagod. No? Dahil ito yung mga membro mo, ito yung church mo, walang consistency ang ministry, no? Madaling may influensyahan ng opinion, o wala yung momentum. No? So yun ang isang kahalagahan ng vision ng isang leader, bilang isang leader. No, ang tunay na leader, no, masabi natin visionary leader, no, hindi lang mahusay na mag-solve ng problema, kundi marunong magtakda ng direksyon. At yun ang kailangan kasi bilang isang leader, no,
ikaw talaga ang nangunguna sa lahat, no? But yung reactive leadership, no? Survives, but visionary leadership builds. No? So, meron tayong isang kasama dito na hindi pa naman siya pastor pero magiging pastor din to. No, gusto ko marinig, no? Gusto ko marinig galing sa kanya, no? As a military man, no? Wala na ako yung alam niyo na kung sino yung tinutukoy ko. No, may we hear a short manifestation, no, from my kuya General Mario Africa, no, based on your experience as a military man, no, paano ang leadership style ng isang military man. Kuya, Thank you, Kuya Doc. Napaka-inspiring itong topic. Only I, once again, reflecting my life in the military. Very strict talaga kami dito sa vision, especially on vision. Kasi magkasama palagi yan. yes, Vision to the specific mission because it entails life of soldiers. So, walang leader sa armed forces na walang vision at walang mission. Even to the second lieutenant, no? Dapat mayroong kanyan. I just want to share, when I am new dito sa Davao, when we connected sa isang church, hindi pa ako leader, no, sa church at that time. And the senior pastor invited me for yung mission planning, annual mission planning of the church. Sabi ko, Pastor, I'm not a leader. Sabi ko, that's for the leaders. Sabi niya, hindi, leader ka na, you come. So napilitan akong sumama and to find out na yung church lang pala ang may mission, may vision. And all the ministries, even the women's, the men's, lahat ng ministries up to the youth, no? Walang ganun, no? Walang ganun. Pero pinipresent ng church yung mission, yung vision, and objectives. So when I realized, sabi ko, siguro this is the purpose why I'm here. No? Dahil yung knowledge ko sa armed forces, I can help them on how to direct, no, to redirect the church, especially on the ministries. Kasi wala talaga, no, zero. And true enough, when I already asked the pastor if I can go with the ministry dito sa men's, and asked yung pastor kung pwede ata yung mag-craft ng vision and mission for the men's ministry, and he agreed. So nagkaroon ng meeting and we craft up, no? Nagkaroon kami ng pulong-pulong and we come up with that, no? But of course, sabi nga natin, if you have to implement a change, there will always be a reaction from those inside na hindi nasanay sa ganun. Pero because of the blessing ng pastor naman, ng head pastor, pinaka head pastor dito sa church, so we go on with it, no? So, nag-create ng vision, nag-create ng mission, and nagkaroon ng direction yung ministry, which I'm not still a leader. I'm part of the men's ministry. So hindi pa rin siya, but we stand for it, no? Sabi ko nga nung nagkaroon ng hindi pagsunod doon sa pinag-agrihan because yung gusto niya yung masunod. Sabi ko, I will not going to go with our mission. Are we going to stop with this? So hindi rin siya makasagot. But to the point is, dapat talaga mayroong complete na vision at saka mission yung ministry. Na sabi mo nga kanina, Doc, nakaangkla doon sa vision and mission ng buong church. So, at this time, mayroon ng 3 ministry na mayroon ng vision at saka mission. So far, no, ang nag-adapt when I started to doon sa ministry. Kasi meron na kami sa church. Okay, so
Kasi sa military kasi napaka strict namin diyan. We always pagka nag-present kami ng plan, we always go first sa vision to the mission before the objectives. Tatlo palagi po 'yon. Vision to the specific, the mission kung anong gagawin mo, and then ano yung mga objectives mo to attain that mission. So, palaging ganun, no? Walang tulugan. Kumbaga sa pag nag-prepare ka ng pag-atake mo sa enemy, walang tulugan sa pagpaplano. You always go back to your vision and to your mission on how to defeat the enemy. Palaging ganun po. So when nandito ako sa Kwan, it's very different naman. But I think mayroon pa rin similarity, but of course, hindi naman gera itong spiritual battle naman itong sa church. So, malaki din actually yung natutunan ko as I go deeper and help the church siguro sa mga natutunan ko rin sa armed forces na pwede natin gamitin in terms of afflicting the spirit or the moral ng mga nasa nanampalataya dito sa mga simbahan natin and to those people na hindi pa sa natin na-reach out siguro. So, as I listen, napakaganda itong leadership seminar. Hindi lang ako nag-join because I want to listen to the wisdom of most of us here are pastors. No? Ito ko rin magkaroon ng wisdom from them on how they run their churches, no? Sa pagiging leader nila as pastor. So, yan lang po ito. Salamat po. Thank you. I'm inspired with this. Sa akin din, talagang parang naisip na kita kanina, gusto ko rin makuha yung talaga yung ano mo kasi sa military side. No, so malaking bagay, malaking tulong ka talaga dun sa church kung saan nilagay ka ng Panginoon. Kasi yun nga, mag-guide mo rin yung leadership doon. Kasi siyempre, sabi mo nga kanina sa military talagang ano kayo diyan, importante diyan. Kasi buhay na nakasalalay diyan eh. No, in the field, hesitation can cost lives. Di ba? So, kunting pagkakamali sa plano, talagang disgrasya buhay doon. No, so thank you kuya, no. So dapat magiging ano rin sa paggawa niyo naman ng ganung plano, siyempre pinag-usapan 'yan. Hindi lang sa iyo 'yan, di ba? So then yun tama din sa church din, no. Dapat gawin din natin, no. Hindi lang ikaw pastor ang mag-isip lahat. Tawagin mo yung leaders mo. Oh, hindi kailangan na ito ang vision, ito ang mission ng church. Sumunod kayo, hindi pwedeng ganoon. No? So dapat may panalangin, may pagkakaisa before magawa. Actually, kami hindi yun ang pinakaunang na form actually. So may inayos hanggang sa na punta kami doon sa Bethel. No, so na yun. So hindi dapat nagre-react agad. Okay, so number 2, he follows yung leader without vision, he follows pressure instead of purpose. No? Ano ang masasabi nyo? Ano ang pag-intindi nyo rito? A leader without a vision, he follows pressure instead of purpose. Meron bang gustong magsalita? Sir, pwede pa ulit kay follows ano po? He follows pressure instead of purpose. A leader without vision. Titingnan natin yung leader na may vision at leader with walang vision. So inuna ko yung walang vision. So sa notes natin, he follows a leader without vision. He follows pressure instead of purpose. So ano, Ma'am Vanessa? Para sa akin, Dok, ano po, yung leader, gusto niya mapakita na yung magaling siya, yung kumbaga, gusto niyang gawin yung lahat ng bagay na perfect para sa paningin niya na maitataas siya. Kaya yung sinasabing pressure, kaya siya napipressure kasi gusto niya lahat perfect, walang masasabi sa kanya, makita na yung paglilid niya is talagang masabing, uy, magaling siya, yung ganito. Pero yung purpose, kasi pag sinabi mo po kasing purpose, para saan ba talaga yung ginagawa mo? At para kanino? So,
yung kumaga po, pag yung sa pressure po kasi, hindi niya natitingnan yung kakayanan nung kasama niya eh. Laging, mali yan, ganito, laging may galit, laging may sigaw, kumaga ganun po eh. Pero pag yung purpose po kasi, makikita na, ito yung problema, nasusolusyonan ng according doon sa purpose. Kung kanino ba talaga ibinibigay yung ginagawa. Pero pag ganun po kasi, yung para sa akin po, yung sa pressure, yung leader sa pressure at purpose, yun po yung para sa akin. Hindi maganda yung nagiging outcome ng kanyang paglilid. Pero po pag doon siya sa purpose, smoothly siya, ano man po ang dumating, ano man ang mangyari, makikitang maganda yung nangyayari at nagkakaroon pa siya ng mas malalim na tawag dito, camaraderie sa mga kasama niya. Yan po yung sa akin, Dok. Okay, Pastora Maria Corazon, nagtaas po kayo ng kamay. Pastor Markim? Po, magandang gabi po. Okay. Yun, Pastor. yung sa pressure po, Pastor, tsaka yung, yun po, sa pressure, personal experience ko po, Pastor, na-assign ako to handle a church. Masabi natin siguro sa term natin ngayon, dying na church, yung tatatlo na lang yung umattend, kasali ka na doon, tsaka yung asawa mo. So grabe po yung pressure na buhayin ulit yung simbahan, buhayin ulit yung church community na namatay. No, pagdating ko, yun yung parang nasalubong ko, parang yun yung hinarap ko agad-agad. And to lead na with pressure, ang hirap po, hindi ka makagalaw. Kailangan mo talaga vision na may purpose. Hindi talaga pwede yung vision mo na sa pressure lang na kailangan padamihin ko yung membro simbahan, kailangan mabuhay men's ministry, kailangan dumami agad yung mga upuan. Hindi pwedeng, nakita ko noong time na yun, hindi pwede pala na magpadala ako sa pressure. And yung pressure yung magdikta ng vision ko as a newly installed leader. Kailangan pala talaga yung vision na galing kay Lord, yung call, yung very purpose, kung bakit ako inassign, Lord, bakit mo ako inassign doon, ano yung vision na meron ka para sa lugar na to. And once na medyo umatras ako, nagdasal ka talaga, give up ka, nagdasal ka ng matayong times, Panginoon, ningin mo talaga, Lord, ano yung purpose para dito sa lugar na to. Doon po unti-unti dinidownload talaga ni Lord yung vision sa pastor na ina-assign niya sa isang lugar. Di pala talaga galing sa akin. Pag galing sa akin, pressure yung mangyayari doon. Pero pag galing kay Lord, purposeful. And Amen. I'm grateful to say po as I end na yung vision na nanggagaling kay Lord na mumunga siya ngayon. No? So, tatlo lang kami noon. Nakita ko yung mga bata sa labas ng simbahan, nagtatakbuhan lang. Sabi ko, bakit ako maghahanap ng matanda? Ito yung ipinakita ni Lord. Daming street children. Sabi ko, umpisa ako ng feeding program kasi mga batang lansangan, parang walang hindi mga unschooled children. Kasi umpisa tayo ng children's ministry dito. And then eventually, it grew po. Yun po, Pastor. Amen. Yun, pananalangin ka talaga ng vision. Okay, Pastora Maria Corazon, ano ka sabihin? Hello po, good evening po, Doc. So, dito po sa ating Leader Without Vision, na-experience ko po yan, yung na-follow yung pressure. Hindi po actually ako yung pastor or leading leader po ng church, pero I am one of the leaders, kumbaga isa sa mga deacons at leaders. Ngayon po dumating po kasi yung time na ang church ay may mga pangangailangan. And then, sa dati pong church, hindi po yung ngayon na kinagbibilangan po. Na-pressure po talaga ako noon. Kumbaga, yung parang sa akin ba nakaatas lahat yung pressure na kailangan kong gawin ito, kailangan kong i-provide ito, kailangan ma-provide lahat itong pangangailangan ng church namin. So, nagtanong ako sa Panginoon, ito ba talagang para sa church namin? Talagang lumuhod ako sa Panginoon. Dahil sabi ko, iba na yung dating. Iba na yung dating sa akin. Dahil
parang ang pressure ng yung doon sa mga pangangailangan ng church, parang ako na yung ginawang leader hanggang sa dumating sa punto na magkaroon pa ng ways and means na leader para ganun. At dumating pa talaga sa punto na kailangang ah, mag-provide kaming lahat ng mga leaders para dun sa pangangailangan ng church. So yung vision na ano ko na wala yung talagang vision ng church na then nape-pressure kaming lahat ng mga leaders. So sabi ko, Lord, ito ba talaga yung pangangailangan ng church? Kailangan pang kaming lahat ng mga leaders gagawa ng paraan. 'Di ba ang kwan natin sa church kung ito yung kalooban ng Panginoon, doon tayo lalakad, doon tayo tutungo, doon tayo kumbaga yayapak, kumbaga lalakaran natin yung ating faith. Pero ang nangyayari po nung time na yon, ang nilalakaran namin yung pressure na dumating sa amin na kailangan i-provide namin yung kailangan ng church. So kasi po Kasi wala tayong vision. wala po talaga yung vision. Kasi iba yung pananaw na nakikita namin doon sa pastor natin. Hindi na namin nakikita kasi iba na Pati yung aura niya, pati yung way ng pananalita niya. Kumbaga yung bigat, parang yung bigat na pangangailangan ng church, kailangan kami ang sumalo, kumbaga. So, talagang sabi ko, Lord, hindi tama ito. Sabi ko gano'n dahil ang nangyayari, ang sinusunod na namin, hindi na yung kalooban ng Panginoon, kundi kalooban na ng pastor. So, yun po yung question. Dahil question ko na talaga, sabi ko, Lord, tama ba itong ginagawa ng pastor namin? Kasi being one of the leader, bakit ako mapipressure? May tanong lang po ako. Opo. Kasama ka doon sa nag-start ng church, kasama ka doon? Hindi po. Hindi po. Hindi. Pero nasa kalagitnaan po nung pagsisimula kasi humble beginning po kasi yung church na yun, nagmula sa tent, wala siyang talagang mga pader-pader. Nagsimula siya talaga sa tent, kawayan, ganun. Nakita ko po yung small beginning. Pero yung nag-grow na siya, marami na ang mga tao at saka yung mga nasishare, nagba-Bible study. Doon na kami natakot kasi iba yung pananaw na nung pastor namin na noon kasi puro pang sarili na po yung kanyang parang gustong makuha. Kailangan siyang Para sa akin, walang problema yung kayo na ang gumagawa sa kung ano man yung mga bagay na parang kayo na ang sumasagot lahat. Kung yung bagay na yon naka-ankla doon sa vision. Siyempre, example. Example. Hindi nga po doon. Okay. Kasi wala talagang vision. ang nangyayari po Kaya nag-usap na ano bang vision natin? Hindi kayo bumalik doon. Ano ba ang pinaka-vision ng church natin, Pastor? Yun nga po yung gusto namin nung tanungin. Kasi ang nangyayari po, puro pautos na lahat. Hindi na kami makagalaw ng... Kasi parang mabigat sa kalooban namin kumilos. Kasi ang isang rason po nun, Doc, kumbaga, nagdidesisyon yung pastor namin na hindi niya kami kinakausap. Yun po yung naging simula. Kaya mabigat para sa aming lahat. Ang nangyari, kung meron talaga kayong clear vision na plastas at na establish sa church, kahit hindi na mag-utos yung pastor, kikilos na lang kayo kasi sinusundan nyo na yung vision, direksyon para sa kalalago ng gawain ng Panginoon. Kaya Maganda yung problema, kanya kayo, kasi walang vision. Ganun po yung ginawa namin. Kaya lang ang nangyayari po, na under pressure po talaga kami kasi nai-involve na po kasi ang mga monetary, mga ganun. Kaya,
sa akin walang problema kung lahat maglabas ng kanilang mga 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 financial na bagay. Kung yung bagay na yun nakaangkla dun sa vision natin, walang problema sa akin dun. To build sa kingdom sa Panginoon, example, magpagawa tayo ng church kasi ito ang mangyari. No, so walang problema kung lalabas yung pera nyo doon. Walang problema kung ibinta nyo yung pera nyo doon. Kaya ibinta nyo yung mga possession nyo para sa tupad nung vision na yon. No, ano Opo. yan? Kasi wala talagang vision. Yun ang ano talaga doon. Talaga ang hindi na po nasusunod. Kasi po, Dok, ang nangyari kasi, Dok, puro utang na. Inuutang ng pastor na hindi namin alam. Kaya kayo ang pinagagawa ng paraan. Kaya talagang totally na hindi talaga yung Kaya nga, ano niya. itong pinag-usapan natin, no, ang bilang isang leader o future leaders o pastors, kahit anong organization, importante talaga ang vision. So, pakinggan natin si Pastor Ronald. Sige po. Salamat, Dok. Thank you po, Pastora. Magandang gabi po sa lahat. Dok, good evening po. Para sa akin, yung line kanina na para sa akin, ang walang vision na leader ay gagalaw lang kung merong pressure, kung merong problema na darating sa church niya, or merong bisita na darating kaya gagawa ng programa. Pero actually, walang set na ministry within the departments. Pero sa akin, na-share ko tungkol yan sa vision, ay as of now, wala pa kaming written vision, but the first vision that I have ever received from the Lord, it is in my heart. First, Hindi mo pa na-present. bago ako na alam to ni Dr. Linuel, na assign dito sa isang lugar, walang church, walang venue, wala lahat, walang upuan, wala. Nakikita ko lang yung mga tao. Hindi ko maintindihan na pagdating ko dito, naawa ko sa mga tao. And then, I do not know if I am dreaming, but I can see in my mind na maraming mga tao ang nakaupo na sa mga upuan. So, sabi ko, Lord, is this a vision from you? So, I just pray to the Lord. Ginagawa ko lang, hindi naman ako nag-design na dadami yung member ko. Ginagawa ko lang yung Great Commission. Dati-rati ako lang yung mag-isa yung misis ko at ako yung nag-outreach. Hanggang sa ngayon, yung mga member ko na, yung kasama ko na sa outreach, meron na silang station na hinahandle. At saka, isa sa vision namin na kinausap ko ang mga leaders ko na kasi ngayon wala pa kaming building, pero may lot na pinag-pray namin na magpatayo ng isang semi-concrete na building. So yun ang inipresent ko yun kasi it is really our dream, our vision to build a church. Simulat sa pool na naging pastor ako dito, sabi ko nga, mag-uumpisa ako dito and then magtatapos ako dito by God's grace na merong building na iiwan na ang nasusunod na pastor ay hindi na mahihirapan. Yan lang po, Dr. Linuel. Bigyan ko kayo ng example sa pinag-usapan natin. Ibalik natin doon sa pinaka-paksa, no? Yung leader without vision follows pressure instead of purpose. Okay? Tingnan natin ha. Sumusunod daw ang isang leader daw na walang vision, sumusunod siya sa pressure imbes nasa layunin. Ano talaga ang pinaka-purpose? Example, Pastor, malaking church na ha? Malaking church siya. Sunod tayo sa trend.
Trendy ngayon. Yung ibang churches, pastor, may mga lights na sila. Yung ibang churches, pastor, may mga smoke na sila. Yung ibang churches, pastor, ganito yung sounds, ganito yung sounds. Kung ikaw yung pastor, paano mo sagutin yun? Bago ako magbigay sa akin din. Kung ikaw yung pastor ngayon, sige, bigay ko sa iyo, okay, Pastor Ronald, paano mo sasagutin yan? O para sa akin, i-evaluate muna natin ano yung prioridad. Okay. O ano yung priority ng church. Priority ba yan o hindi? Yun lang po. Okay. Thank you, Pastor Ronald. Meron pang iba? Reaction? Nag-request yung membro, ha? Nag-request yung membro. So, pinag-usapan kasi natin yung leader na walang vision. No, so nag-request. Okay, Pastora Vanessa, Ma'am Vanessa. Bali, Dok, sasagutin ko lang po siya ayon dun sa follow pressure. Bali, ito lang po yun eh. Dalawa lang po talaga yung choices ni Pastor, di ba po? Magpapapressure siya o yung purpose susunod siya. Tatanungin po niya, kung bibili tayo ng ganon, anong purpose, para saan pa natin talaga gagamitin yung mga lights na yon? Yung ganon po eh. Kung mai-evaluate mo pong maigi kung kailangan ba siya talaga, necessity na ba talaga siya, kumbaga po talaga magiging kagamit-gamit ba siya, o yung sa pressure na magpapapressure ka na, sige, susunod tayo sa trend kasi yun yung uso ngayon. Yun po yun eh. Okay. Doon po yung sagot ko. Bali, pinansi ko lang po doon sa number 2 na ano Thank you. natin. Yes po, thank you. Thank you po. Gusto ko marinig si Pastora Lulit. Good evening po, Doc. Yes Yung po. sa akin naman po, Doc, yung mga uso-uso ngayon, parang external factors na talagang nagbibigay ng pressure. Pero nasa simbahan po tayo. Yung pinaka-purpose po ng ating pananampalataya is to worship God. Don't we experience the presence of God? Or para magkaroon ng mga ganong-ganong mga kung ano-ano, para ewan ko lang po kasi yung purpose ng simbahan is for us to connect to the Lord. Yun yung pinaka-purpose. So that would call for God's presence and our humility, yung submission natin sa Panginoon. Now, yung mga bagay-bagay na yung mga ilaw-ilaw, mga ganon-ganon sa trending ngayon, yung parang sila is nagbibigay sila ng fake presence. Sa tingin ko lang po, parang nagbibigay sila ng fake presence, yung magagandang mga sounds. Pero nagsimula naman po tayo sa worship na kamay lang yung ginagamit. Yung presence po yung mas importante. So kung ako yung pastor, parang mas gusto ko munang sabihin na congregation, baka mas gusto ko natin munang mag-prayer and fasting kaya o yung mag-worship focus na parang ganon. Then we would see the presence and feel the presence of the Lord more than just yung mga peking presence na pinipresent ng mga gadgets. Yun lang po, Doc. Okay, thank you po. Okay, Pastora Beverly. Good evening po sa lahat. Ang sa akin lang po is, kung kaya naman po ng church, no, financially stable, pwede magawa yung mga lights na yun. For me ha, hindi ako against doon. Pero ang truth na alam ko, na alam nyo rin po, ng mission natin is to bring the church into the world, not the world bring into the church. So kung may maghawa man, or shall we say, kung may gagawa man, kung paano ang Panginoon mapakilala natin sa mga tao sa labas, yun pinaka-focus natin. So hindi tayo mapapressure ng mga kung ano-anong mga nangyayari doon sa labas at mga trending na ipapagawa natin sa church kasi parang mali para sa akin. No, tinatandaan ko talaga na tayong mga Kristiyano ay tayong magdala ng presence ni Lord outside our church, not the presence of the world to our church. Yun lang po. Thank you po. Pastor Noel.
Sa akin po, kasi sa ganyan marami na rin akong ganyang experience, yung pagkakamali ko rin yung ganyan eh. Ah, yung ganyan na sa tingin ko pagka ganyan, merong nagsabi sa akin ng ganyan, tatanungin ko siya, ano bang motibo? Ano bang purpose? Bakit gusto mong makiuso makisabay sa mga trending? Di ba? Magkaroon ng mga magagandang lights, mga background, yung mga effects, yung mga ganyan. So, anong tatanungin ko siya, anong objective? Anong purpose? So, ayun, depende sa sasabihin niya yun, pero doon ko naman din siya i-guide na Okay. nasasabihin ko sa kanya na hindi sa ganyan na hindi sa ganyan dapat tayo sa mga special effects na yan. Dapat ang pinaka-importante ay maihayag natin yung truth, yung salita ng Diyos, hindi yung kasi more likely parang parang entertainment yung dating yan eh. Hindi para ma-entertain sila, kundi para ma-win yung soul nila by sharing them the truth. Yun siguro yung sasabihin ko sa kanila. Tsaka pangalawa, sasabihin ko rin, siguro, may pera ka ba? Hindi, joke lang po. Yun lang. Sa akin, Ayun po. bigyan rin ako, no? Sa akin kasi, hello? Okay. Sa akin kasi, wala akong problema kung gusto ng church niyo na parang ganun, parang diskuhan o parang may usok sa loob ng church o sobrang grabe yung sounds niyo. Wala akong problema doon bilang ako bilang pastor, kahit may mag-donate pa, pero para sa akin, kahit may mag-donate pa, sa church namin ng ganun ayoko. No? Actually, yung mga gadget, yung mga ganon, ginagawa namin yan. Actually, na-experience namin yan dito sa Escalante. Like sa ginawa naming Pistang Kristiyano, na binuo namin dito kami mga pastors sa City Plaza. May last December, Pastor Markin, merong ginawa silang, anong tawag nun, Pastor Markin? Worship for Jesus? Ano yan? Diba? Opo, Pastor. So parang siyempre, kukuha tayo ng mga, so kukuha tayo ng mga ganon. Wala akong problema doon, no? Pero kung sa loob ng church, parang nakakasiwa, no? Paano naman yung mga older generation natin, no? So balikan na, at ang pinakauna talaga, balikan natin yung vision. Kasi pwede sabihin ng membro, Pastor, makaka-invite to na pastor, makaka-chat, tawag mo sa Tagalog, yung maka-inganyo. Tama ba yung Tagalog, inganyo? No? Hikayat, Pastor. Makakahikayat. Makakahikayat ng mga pastor, ng mga young people kasi ganito, di ba? So pwedeng yun ang mga pressure o mga sinasabi ng mga kasamahan mo sa loob. Pero yun nga, bilang pastor, doon ka babalik. Ang kakatulong kaya ito, ano ba yung vision? Ang transformation ba kailangan kung such battle, building eternal transformation and hope for every life. Kung meron tayong ganon, makakatulong ba yun? Ano bang kailangan sa transformation? Yan ba? O yung truth? O yung mga mentoring yung gagawin natin? O yung mga coaching na gagawin natin? O yung mga discipleship na gagawin natin? Balik ka doon sa vision. Kaya nga, importante talaga yung vision sa ating church. No? Kasi ang nangyari, kung walang vision yung church, anong balikan ni pastor? Anong babalikan ng mga leaders kung merong mga medyo may mga big time na mga membro na sali sa church, malaki pa naman magbigay to. Sabihin nila sa iyo, Pastor, kaming bahala, sinabi namin sa iyo to, pero kaming bahala, kami naman ang gagastos, hindi naman namin kukunin sa church yung pera. O ikaw ngayon, parang, okay kasi walang gastos ng church. So okay sa iyo, kasi sila ang gagastos. Pero, wala sa vision niyan. Kaya nga, balik ka doon. Kaya nga yung
yung sasabi nila, yung pressure-driven leader, kinukopya agad kahit hindi naayon sa vision o sa tawag ng Diyos para sa kanilang iglesia. Kaya pag gugawa ka ng vision, unang-una, titingnan mo yung lugar mo. Sabi, kanina si Pastor Martin, sabi niya, pagpasok yun doon, wala ko nakitang mga matatanda, ito mga bata nakita ko. Doon siya binigyan ng Panginoon ng parang revelation ng Panginoon. Ito ka mag-start kasi itong mga taong to, ito ang magiging future leaders mo sa no, kaya nga yung isang visionary leader daw, pag nakikita niyo yung bigyan mo siya ng isang kahoy, alam niya, ang isang visionary, alam niya kung ano mangyari sa kahoy na yan. Pero sa isang tao na wala, parang, anong gagawin niya sa kahoy? Niya sa apoy. Gagamitin niya pang sa loto. Pero yung isang tao na, isang visionary na tao, pag makita siya ng isang malaking kahoy, bigay mo sa kanya, alam niya ang gagawin niya. Pwede, gawin tong mesa. Gawin tong ganito. Pero pag yung tao na walang nakikita doon sa natanggap niya. So, ang mangyari, sipakin niya yun, pang-sugnod. Di ba? Yun yung pressure-driven leader, kinukopya ka agad. But a purpose-driven leader, sinusuri mo na kung ito ba ay naka-align sa mission at vision bago mag-adjust. Nakuha ninyo? No? Kasi may panganib talagang, may panganib kapag pressure na ang nasusunod. No, nawawala na yung identity ng church. Nalilito na yung mga miyembro. Saan ba tayo pupunta? Actually, sabi ko nga, walang problema. Meron kami mga kasamang church ngayon na actually, wala sa Negros. Pero sa ibang lugar, parang pagpapasok ka sa church nila, may mga balls na parang diskuhan talaga. May mga balls na umiikot-ikot sa gitna. Tapos, nag-lead ang praise and worship, boom, parang umusok-usok na. So, di rin natin sila pwedeng i-question, baka isa rin yun sa paraan nila, sa kanila na yun, no? Para nagutan natin sa Panginoon yan. Basta importante, lahat ng ginagawa natin sa church, lahat ng nilalakaran mo bilang isang leader o ng church, dapat naaayon talaga. Kaya nga importante sa bawat church o leader, mayroon kang vision. No, may ni-reveal sa iyo ang Panginoon. So, sabi niya ni Pastor Ronald Tanan, narinig ko rin sa kanya, na hindi niya pa talaga na-present talaga sa pero binigyan na siya ng Panginoon ng vision, ng revelation, at importante talaga, Pastor Ronald, ma-open mo na yan, may pakita mo na yan sa kabuuan ng mga tao. Siguro, baka iniisip mo pa na anong pwede nilang matulong, pero di mo pa alam. Kung i-present mo talaga yan, makita nila yan. Kaya sabi ko kanina, kung yung present kanina ni Pastora Maria Corazon, na kung alam lang ang vision, hindi na talaga ang pastor ang magpursige pa, ang magtulak pa sa mga tao na gagawin niya yan, kasi may vision na sila na nilalakaran. Hindi na mahirap sa isang pastor kung yung church nyo mayroon talagang clear vision. No? Hindi na kailangan na mag-utos pa. Kusa na, maglabas ng pera yan, maglabas ng mang gagawin nila para sa ng plano. So, kung leader ka na wala kang vision at magpa-pressure ka, ano mangyari? Yung credibility mo, unang magka-problema. No? So, parang naging napapalitan yung tawag ng Diyos o yung revelation ng Diyos sa ingay ng tao. No, ang pressure sa ministry ay laging nandyan. Pero ang layunin dapat ang manguna. Base doon kung ano yung vision ninyo. No, so ang leader na sumusunod sa pressure ay laging magbago-bago yan. Pero ang leader na sumusunod sa layunin, sa purpose, magiging matatag at may direksyon. No, so a leader without vision follows pressure instead of purpose. Pangatlo, a leader without vision moves without clarity. Siyempre, yan, narinig na natin kanina to. No? Kumikilos na walang klarong
No, walang klarong direksyon. May mga activity pero walang malinaw na patutunguhan. Kaya nga kung clear yung vision ninyo, lahat ng mga activity na ginagawa ng church ninyo dapat nakaangkla doon. Dapat nakaangkla doon. Gagawa tayo ng activity, ganito, ganito. Para ano? Diba? Gastos lang. Kasi hindi naman tayo para ba sa transformation? Kaya nga sa amin, kahit gagastos kami ng malaki. Sa church namin, kahit gagastos kami ng malaki, kahit halos lahat ng pwede namin ilabas, basta para sa naayon dun sa vision ng church, walang problema yun. Example, yung vision namin is about building eternal transformation. Siyempre, about sa transformation ng tao. So ang tanong doon, sa huli, kailangan ba ng church ng mga sakyan? Kailangan ba ang church ng sasakyan? So, i-question pa ba nila kung kailangan ng church ng sasakyan? Papunta tayo doon. Hindi pa ngayon, pero papunta tayo doon. Kasi, yung mga sasakyan, pwede magamit pag hakot ng membro. Pagkuha ng mga membro, kasi lalo sa mga lalayong lugar. Kailangan ba sa church yung mag-feeding program tayo? Kasama rin yun kasi yun yung programa na yun na makakalapit tayo sa tao. Kasama ba sa church na mamigay tayo ng ganito, gagastos tayo ng ganito? Walang question ang financial kung yung vision na yun naaayon lahat doon sa talagang sa naaayon talaga sa vision yung mga ginagawa natin. No? So kapag walang vision, unang-una madali ma-distract. No? Madali kang ma-pressure. No? Madali kang maligaw. Ngunit kapag may vision mula sa Diyos, may katatagan. No? Kahit anong pressure, may katatagan sa gitna ng pressure. May direksyon, no? Sa gitna ng kalituhan. Kaya kanina, parang narinig natin, parang nalilito na sila. Saan ba tayo? Bakit ganito nang ginagawa ni Pastor? No? Kasi hindi malinaw yung vision, no? Hindi malinaw yung vision. So, yun, no? A leader without vision, number one, ano yun? Reacts instead of leads. No? Pangalawa, nakita natin, ang leader na walang vision, he follows pressure instead of purpose. At ang pangatlo, nakikita natin, he moves without clarity. No? A leader without vision moves without clarity. So, ngayon titingnan natin ang leader na mayroong vision. Siyempre, ang ibang side naman, no? A leader with vision, nakikita niya, no? Ang hindi pa nakikita ng iba. He sees what others cannot yet see. No? Number two, he aligns people toward a God-ordained future. Pangatlo, a leader with vision moves with conviction, even when results are unseen. So, yun ang pag-usapan natin at gusto ko rin mag-share kayo, no, sa mga points na nakikita natin. Actually, marami. Pinili ko lang dun sa notes natin. No, okay, so a leader with vision daw is nakikita niya ang hindi pa nakikita ng iba. Okay, ano daw? Sige, sino mag-share? May kakayahan siya makita ang potensyal, no, bago ito maging realidad. Yon, parang ganon. Sige nga, sino mag-share? Sino naka-experience nito? Pwede mong i-share yung na-experience mo? Sino? Okay, Pastor Joplet, ano na? Number 1. Number 2, Pastor Ronald. Number 3, Pastor Martin. Okay, go. Siyempre, yan yung leading ni Lord sa'yo eh. Yun. Yung leading ni Lord sa'yo. Kahit hindi pa nila naintindihan, importante, ikaw yung pastor nakaintindi ng leading ni Lord. Kasi pag naintindihan mo yan, iyan yung direction mo sa ministry at saka iyan yung sasabihin mo sa mga members mo na ganitong gawin natin dahil ito yung binigay ni Lord sa akin. Hindi pa nila nakikita, pero nakikita mo na. That's why iyan yung direction mo para sa ministry ni Lord. Yan ang yan. Okay, tama. Thank you po. Okay, Pastor Ronald, number 2. Ang sa akin, Doc, based on my experience kasi the first time na nakapunta ko dito sa
Kalipay Village, sa Cadiz City, Negros Occidental, ang unang-unang naramdaman ko ay awa sa mga tao dito. Compassion. Yes. And then, ang natanong ko sa sarili ko na bakit napabayaan itong ministry, matagal na. At doon ko nga, nang pabalik-balik na ko doon, dito ko nakikita sa aking isipan yung ang dami ng tao na nakaupo sa mga upuan. Parang hindi mo talaga ma-resist yung calling, Lord, na gawin yung Great Commission pag nakita mo ang hindi nakikita ng iba. Kasi ang mga nauna sa akin dito na area, hindi na nakikita para sa kanila. Parang walang potensyal ang lugar na ito. Pero nang ako nakarating dito, naramdaman ko talaga malaki ang potensyal ng lugar na ito kahit na ito ay malayo. Ganun po. Tourist spot yan, no? Okay, Pastor Markim. Same din po kay Pastor Ronald, no? Okay. Yung pinakauna kong tanong kay sa father-in-law ko nung pag-assign sa akin doon, sabi ko sa kanya, ano pong gagawin ko dito? Anong gagawin ko dito? Kasi, siyempre sa situation ko, I could say na bata pa po ako na pastor. And mag-handle ka agad ng ganun kalaking responsibilidad. Sabi ko, una talagang dumating sa akin, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Kahit na madami akong ideas, na baka ako na pastor, nandun pa yung zeal, pero pagharap mo dun sa problema, hindi ko talaga alam yung gagawin ko. Pero yung sinagot sa akin ni Pastor John noon, sabi niya na mag-pray ka kasi sa'yo i-reveal ni Lord kung ano yung vision niya para sa simbahan niya. That is not your church. That is the Lord's church. Amen. And ikaw yung in-install dyan, not by accident, hindi din ako nag-install sa'yo. Because the installation comes from the Lord. Kaya sabi niya, sa'yo ibibigayan ni Lord yung vision. And true enough po, Pastor, ganun ho talaga yung nangyari. Nung pag-assign sa akin doon, as the senior pastor, as the assigned, installed pastor by the Lord, sa'yo talaga pala niya ida-downgrade, ida-download yung vision niya para sa church niya. And yung place ko, sabi nila, lugar na wala ring pag-asa, nasa tabing dagat, and walang umakalis yung mga tao doon. Pero yun nga, binigay na vision ni Lord is hindi. Yung sinasabi nila na kaya iniwan niya yung lugar na yun kasi walang tithes in offering dyan. Walang pag-asa dyan. Mahirap lang yan na lugar. Pero ipinakita sa akin ni Lord na hindi, may pag-asa dyan. Doon nag-uumpisa lahat ng yan po, Pastor. Thank you po. Okay, Pastor Ma'am Lilibet. Sa akin po, Doc, maganda talaga yung topic natin, sa akin po, ang leader, sinabi mo kanina, pag walang vision talaga, mahirap po yun. Kasi nawala tayo ng leading na sa ating Panginoon. So, kapag may vision tayo, may foundation ba, yung pundasyon ba, yung vision natin, matibay talaga yun. Hindi siya matitinag. Kung darating man ang mga problema o mga hindi natin, alam natin how to overcome that. Kasi alam natin kung sinong tutulong sa atin. Sa akin po, bago pa ako magdesisyon ng isang bagay, halimbawa, kahit may nag-suggest sa akin na, ganun, for example, may plano ako, year 2027, to do the crusade on feeding mission. May nag-suggest sa akin na magbigay ng ticket, tapos may pa-prices na mga TV, mga ganun. So, when I was praying for that, sinabi sa akin na, sabi ko, worth it ba talaga ito, Lord? Yung mga TV na yan. So, doon ko na sabi ng Panginoon, yung TV na yan, o mga prices, mas may mahalaga pang paggagamitan yan kaysa mga bagay na yan. So, yun po. So, God will lead us kung ano man ang
para sa akin po, lahat ng ginagawa natin kung as a leader, kung tayo ay nakadepende tayo ng leading guidance sa Panginoon through in prayer, hindi talaga tayo magkakaroon ng problema, hindi tayo magka-pressure kung we are more focused asking God leading sa ating mga plano sa ating ministry o kung ano man yan po. So yun lang po, Doc. Okay, Pastora Emeline. Yan, good evening po, Doc. So, yun po, sa akin din po, based lang po sa experience kasi ano din po ako bagong ano lang po, pastor din sa church. Parang 1 year pa lang po kami mahigit. And then, so nung nagkaroon po ng vacation dito, nagkaroon po ng revival. Ngayon, sa akin po, alam ko na magiging successful po siya. Kasi yun po yung leading talaga ng ating Panginoon. Kaso lang po, nung nilabas ko po yung parang schedule, ang dami pong nagreklamo. Maiiyak ka po talaga sa yung sasabihin po nila talaga. But then, dahil alam ko na yun yung vision na binigay sa akin ni Lord na mapapalakas sila kapag nangyari yun. Ano po talaga, pa rin po kami, tinuloy pa rin po namin. And nung nakita po nila talaga yung purpose, nung natapos na po yung revival, doon po sila parang nagkaroon po sila ng yung realization na ay tama pala si Pastora. Parang gano'n na po yung Pastora, thank you po, ngayon lang po kami nakaranas ng ganito. So doon mo makikita talaga na kapag leading ni Lord, wag kang magkaroon na yung bang under pressure ka na kaagad dahil maraming nagreklamo. Although meron po akong ganung naramdaman, pero sabi ko, Lord, ito yung leading mo ipupush through pa rin po namin ito. Sabi ko, kahit na may mga nagreklamo. Pero alam niyo po, Doc, yung mga nagreklamo, sila din po talaga yung nagkaroon ng testimony na ngayon lang nila naranasan yung revival and yun nga yung nagkaroon ng magandang impact po sa kanila. Kasi yung topic din po kasi namin noon is I have decided to follow Jesus, no turning back. So yun po yung kaya sabi ko nga po kapag yun nga po, pag alam po natin talaga yung vision, kung ano yung tinatakbo, yung mission po ng church, talaga pong kahit na madaming magreklamo, if it's from the Lord, kailangan pong i-push through natin. So, as a leader po, yun lang po sa akin, Doc. Thank you. No, thank you. No, yun nga sinasabi natin, ang leader na may malinaw na pangitain, no, revelation, hindi lang siya tumitingin sa kasalukuyan, no? Nakikita niya ang hinaharap, no, na pinapangako ng Panginoon, no? Nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. No, naalala ko yung isang kwento nito, may story na nagbigay ng illustration about vision. Yung narinig niyo na siguro yun, yung rabbit. No, yung rabbit na nakikita niya yung aso na nakikita ng rabbit. Hinabol niya yung rabbit. So alam mo naman yung aso, makikita na ibang aso, takbo rin yung ibang aso. Hanggang sa dami na sila takbuhan. No, tapos pagdating nila sa gitna, nalagitaan ng kinapagtakbo, ito, istorya naman lang to, di ba? Nagtanong yung isa, bakit ba tayo tumatakbo? Iniwan ko, bakit sumasabay lang ako sa sumasabay lang ako sa grupo. Oh, so ang nangyari, nagpaiwan na sila. O pero yung iba, takbo ng takbo, talagang hanggang sa may isa na lang, na umabot talaga siya hanggang sa gubat. Kasi siya talaga nakakita sa rabbit. Oh, so parang gano'n ang illustration. No, yung isang leader kung ikaw binigyan ka talaga ng revelation ng Panginoon, yes, tama yan. Marami talagang kontra, meron talagang meron talagang mga pressure na papasok, no? Pero kung visionary leader ka, may kakayahan kang makita ang potential bago ito magiging realidad. No, habang iba ay nakatuon dun sa problema, nakikita mo yung posibilidad, no? Yung iba tinitingnan lang yung ano yung magiging hadlang. Pero alam mo na yung hadlang na yun, may mga oportunidad din na mangyari. No, hindi ito, alam mo yung vision, yung gano'n, hindi ito dahil mas matalino ka o ano man.
dahil ito'y kapahayagan ng Diyos na tinanggap mo. No? So, habang iba ay nakikita ang kahinaan ng isang tao, bilang leader, no, bilang visionary din, nakikita mo yung magiging bunga nito sa tamang panahon, sa tamang pag develop, no, paghubog. So, sa kang David, siyempre, kung si Samuel, tingnan niya si David, hindi, wala to. Walang kwenta, hindi pwede maging leader to. Pero iba nakikita ng Panginoon nakikita ng Diyos kay David eh. Nakikita niya ang pagkahari ni David eh. Di ba? Kay Peter. No? Sa ugali ni Peter. Kung tayo titingin sa ugali ni Peter, ito yung nakikita natin. Pero iba ang tingin ng Diyos kay Peter. No? Magiging haligi siya ng iglesia. No? May nagpost kanina, nakita ko actually, sabi ng Diyos kanya, feed my sheep. No? Feed my lamb. No? So, ang missionary hindi tumitingin sa kung ano ngayon. Kasalukuyan. Ano ang maari, ano ang mangyayari. No? Kung tuloy mo at ang kamay na ng Diyos sa pumilos. No? So, sa isang leader na may vision, nakikita mo ang opportunity, no, in the midst sa crisis. No, habang ang iba ay nakatuon sa problema, ang isang visionary leader o may kapahayagan, nakatanggap ng kapahayagan ng Diyos, no, ang nakikita mo, ano ba ang gusto ituro ng Diyos dito? Bakit nangyari ito? O, di ba? Paano ito magiging daan sa paglago ng gawain? No, yun ang mga nasa isip ng isang visionary leader. No, ano ang gusto ng Diyos? Ano ang bagong bukas na pinto? No? Sa likod ng saradong pinto. O, di ba? No, sa halip na matakot ka, kung may crisis, lalo na may crisis doon sa loob ng simbahan, no, alam mo na ginagamit ng Panginoon ito bilang pagkakataon para mag-advance kayo. No, example, sa isang maliliit na church, kanina narinig ko yung example, nakikita ni Pastor Markim ang kabataan. Ba't maghanap ako ng mga matatanda? Yan, dito yung mga kabataan, no? Naglalaro sa sabat, labas. No? Sa isang maliliit na simbahan, ang iba, sasabihin nila, kung ikaw yung pastor ngayon, sabihin mo, ako, konti lang tayo. Pero yung isang visionary leader, ang isip niya, iba eh. Ito ang tamang panahon na mag-focus ako sa discipleship at leadership development. Kasi darating ang pagkakataon na yung mga batang to magiging ganito. No? Nakikita mo sa paligid mo, sa church o sa lugar ninyo, magugulong kabataan. Actually, nangyari sa amin dito yan. Actually. Alam ni Ma'am Margie yan. No? Alam ni Ma'am Margie. No? Yung paano ko pinasok yung mga grupo ng yung mga natukhang. Nagbuo kami ng programa dito sa barangay namin, kinausap namin si Kapitan. No? Humingi kami ng mga listahan, actually confidential yan. Pero humingi kami, talagang maipon namin lahat ng mga Sa church marami mga binago talaga ang Panginoon. No? Merong iba na bumalik, pero at least nagawa ko yung bilang isang pastor. No, may mga nagsabi pa nga na yan si Pastor Wing, protector yan ng mga adik. Oh, di ba? Example, sa totoo lang may tatlong bata diyan talagang tinago ko. Pero sa grace ng Panginoon, ano nangyari sa buhay nila ngayon? Kung nahuli yun sila, kasi hindi pa naman ganun ka grabe eh. Parang pumasok lang. Tapos yun nga, habang hinahabol na, wala naman i-surrender ko. Ito, siya, hulihin nyo. Sinipti ko sila. Pero hindi ko sinabi na ito, ganito. Hindi, talagang pinagalitan ko. Alam nyo, nangyari sa inyo, ganito. Hindi ko ito tolerate na yun ang mga pinagagawa. Okay lang ako doon, hindi pwede. Mali itong ginagawa ninyo, pero alam ko, kung magbago kayo, ganito. Sa awa ng Panginoon, andyan. No? So, bilang isang leader, dapat titingnan natin yan. No? Problema ang mga batang ito. Pero bilang isang visionary leader, ito ay magiging future leader. Kung
kung magabayan ko to, kung maituwid at matulungan ko to, magiging leader ito. Oh? Another example, financial shortage, di ba? Ang iba sabihin ng isang church, oh, wala tayong budget, hindi natin kaya. Pero bilang isang missionary leader, anong gagawin mo? Ito ang panahon para mag-pray tayo. Ito ang panahon para magtiwala tayo. Ito ang panahon para magiging creative tayo. No, kami sa church namin, meron kaming actually, pareho kami ni Pastor Marky, pareho kami ni Pastor Ronald. Sumali kami sa Church Development Fund. Meron kaming yung tinatawag na CDF. Check nyo yung sa post ko, makikita nyo sa Facebook ko, nagpo-post ako dyan na nagbibinta kami ng mga oil. Parang nagano lang ako, promote lang. Pero hindi ako pastor ang nag-manager. Meron akong assigned manager. May business ang church. No? So, tumutulong ako. Pinapakita ko, pinashare ko bilang siyempre, bilang pastor, tinitingnan niya yung ano mo. So ikaw yung mag-promote doon, okay, di ba? Alam nga naman, pastor, mag-promote ng mga product na, di ba? So, nakakatulong. So, naging creative ka, meron pera yung church. No, so, sabi nga doon sa Hebrews 11:1, ano sabi? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No, ang vision ay malapit sa pananampalataya. Ito ay may kakayahang makita ang hindi pa nakikita dahil nagtitiwala tayo sa Diyos na may hawak, no, sa ating future. No, so ang isang visionary leader, nakikita natin ang ani kahit buto pa lang ang nakatanim. Sabi ko nga kanina, example ko kanina sa inyo, kung bibigyan ka ng isang malaking kahoy, ang iba-ibang nakikita dyan. Pero yung tao na wala talagang iniisip na sibakin niya lang yan, gawing kahoy. Pero iba nakikita nila magiging mensa to. Magiging upuan to. Magiging ano to. Magiging, di ba? So, ganun ang mga, yun ang mga taong may talagang visionary leader. May vision. No, nakikita mo yung ani, no, kahit buto pa lang, no, na nakikita ang leader kahit yung trainee pa lang, bata pa lang siya, youth pa lang siya, pero nakita mo na yung potential ito magiging leader to. Nakikita ang breakthrough, no, kahit sa gitna pa ng pagsubok. No, so hindi ka bulag sa realidad, ngunit hindi rin limitado ito. No? Dahil ang paningin ng isang visionary hindi lang natural, ito ay spiritual revelation. No, so a leader with vision, no, nakikita mo ang hindi pa nakikita ng iba. No, pangalawa, a leader with a vision aligns people toward a God-ordained future. No, iniayon mo yung mga tao sa hinaharap kung ano talaga ang gusto ng Panginoon. No, ang vision ay hindi personal. Isasabi natin kanina, hindi ito personal. Ang vision ay pang-komunidad. No? Hindi ito personal mo, pastor. Hindi mo ginagawa ito, hindi mo inopen ito kasi para sa sarili mo. Ang vision ay hindi personal. Ito ay pang-komunidad. Kapag galing sa Diyos ang vision, hindi ito umiikot sa pangalan ng leader, kundi sa mission ng kingdom ng Panginoon. No, ng kingdom ng Panginoon. Hindi ito ang gusto ko. No, hindi ito ang plano ko. Ito ang pangarap ko. Hindi ang mangyari nito, ito ang tinatawag ng Diyos para sa atin. Ito ang direksyon ng Diyos na ibinigay niya para sa atin. No, you align people toward a God-given future. No? So, ang malinaw na vision ay nagiging pandikit ng pagkakaisa. No? Ang alignment ay hindi nangyayari yan ng kusa. Ito ay bunga ng isang malinaw na communication. No, ito'y bunga ng isang consistent na paalaala kung ano ang mission natin. No, at ang tamang paglagay ng tao sa tamang lugar. No, pag-align ng mga programa sa isang layunin. No, so kapag malinaw ang patutunguhan, mas madali ang pagtutulungan. Ulitin ko. Kapag malinaw ang patutunguhan, mas madali ang pagtutulungan. Kaya sabi ko kanina, kung talagang may vision, ito yung clear vision ng church ninyo,
hindi mo na kailangang utusan pa yung membro na ito, itong gawin nyo, itong gawin nyo, itong gawin nyo. Kusa yan nakikilos. Kusa yan nakikilos. Hindi mo na kailangan na i-pressure mo pa yung mga membro na maglabas sila ng pera, ganito, ganito, ganito. Kasi kusa yan na maglabas ng kanilang pera. Naalala ko yung testimony ni Bishop Frank Santos sa Bishop Frank Santos sa Tarlac. No? Meron silang church. Pero nakikita ni Bishop Frank Santos yung revelation ng Panginoon sa kanya na ito ang mangyari. Magiging isa sila ang pinakasentro, pinakamalaking church sa region, yung central Tagalog na lugar. Basta Tarlac, no? So, nakikita niya yung ang pinigay sa kanya ng Panginoon. So, anong nangyari? Inopen niya sa church. Ang mga membro, anong ginawa ng mga membro? Yung isang tao, yung isang pamilya na dalawang sasakyan, bininta ang isa. Yung isang pamilya na mayroong 3 sasakyan, bininta ang 2, nag-iwan lang ng isa. Kusa, naglabas sila. Kasi nung nakita nila yung vision, nakita nila yung gagawin ng Panginoon, wala na. Di na sila pinilit ni Bishop Frank. Na ito, wala na. Kusa na sila. No? Kaya sabi ko, kapag malinaw ang patutunguhan, mas madali ang pagtutulungan sa loob ng church. Basta makikita lang ng membro na hindi mo ito ginagawa, pastor, para sa sarili mo. Kasi pag makita ng membro yan, talagang ikasisira talaga. Kaya before tayo pumunta rito sa topic about vision, pinag-usapan muna natin yung inner life natin. Kasi kung hindi talaga tayo nabago dun sa loob, walang mangyayari sa vision. Lalo na tayo mga pastor. No, kaya nga, yung proseso natin, yung pag-aaral natin, i-clear muna ng Panginoon yung sa loob natin. Kasi kung hindi talaga clear yung loob natin, wala talagang patutunguhan yung vision natin. No, kaya nga po nung pinag-aralan to, nakita ko tong mga materials na to, binigay sa akin, sabi ko, unang-una ako ang talagang unang kinorek ng Panginoon. Ako unang talagang kinorek ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ito talaga ang gusto mo. Kaya usapan namin ni Doc Ronald, sabi ko, leadership, dinagdagan niya, sabi niya, lagyan natin ng spiritual formation and leadership. Kasi, nung kinuha ko tong subject na to actually, focus lang kami sa about mga principles of leadership. Focus na kami ni Doc, yung namatay na teacher namin, si Doc Ariel, about leadership, focus lang doon. Ito, pinag-usapan na namin itong vision na to. No? Kasama to. Pero, nung sinabi ni Doc Ronald, lagyan natin ng spiritual formation and leadership. Yan ang i-drive mo, pastor. Sabi ko, talagang ako unang-una ako talaga. No, kaya napakaganda, no? So, sana, no? Parang upos na yung oras natin. Hindi pa tayo dito pa lang tayo sa unang topic, vision pala, no? No, pero hindi natin mamadaliin to, no? Kahit abot tayo ng 9 session, basta importante naintindihan natin yung topic. Okay lang naman siguro sa inyo. No, so may pinag-iisa ang puso at gawain, no? Maraming talent at kakayahan sa loob ng simbahan, no? Ngunit kung hindi align, magkakaroon ng kanya-kanyang agenda yan. No, so yung isang visionary leader ay pinag-isa ang puso, pinag-ugnay ang ministries, no, pinagtutuunan ng pansin ng lakas sa isang misyon. No, parang sa orkestra. No, nakita niyo yung orkestra. No, iba-iba ang instrumento, pero iisa na ang tunog. No, ganun ang mangyayari sa church. No? Ganun ang mangyayari sa church kung talagang naintindihan ng membro. Kung ikaw pastor, talagang may vision, clear yung vision doon sa loob ng church. No? Maraming ministry, ang problema, walang alignment. No? Meron kang youth, musta ang church? Meron akong youth, meron akong mission, meron akong WM, pero kanya-kanya lang, kanya-kanya diskarte. No?
Kaya ito dito sa amin, alam ni Ma'am Margie yan, every time na mayroong programa, tinatanong ko yan, meron bang bisita? Ganun talaga yan. Meron ba kayong mga in-invite? Transformation tayo eh. Diba? Papunta tayo dun sa na ang tao ma-share natin sa word. Eh kung gagawa tayo ng programa, enjoy lang para ano? Ha? Para ano ang gagawin natin programa? Kaya lahat ng mga gathering, lalo na may kainan. Lalo na may kainan. Gagastos tayo ng ganito kalaki. Tapos tayo lang kakain dahil ang sobra ng pagkain natin, tayo rin magdala. Di ba? Para ano? So yun, alam nila yan. Kaya yan nga, remind mo lang. Kasi gagawa ang youth na ganito para ano. Kaya pati nga sa ano yung sinasabi ko rin yung sa programa natin Youth Jam, meron tayong programa Youth Jam. No, so kaya ngayon ang tinatanong ko kung yung gumagawa ba ng mga leaders natin sa youth, meron ba silang dinadala na hindi mga Kristiyano? Kasi kung sila lang, para sa akin pero ang nangyari kasi parang sa kabuuan kasi natin no, sa ating section sa Assembly of God. Pero para sa akin, parang sayang kung walang papasok doon ng mga friends nila na hindi pa talaga membro. Mas maganda talaga kung gagawa ng ganong mga programa, meron talaga silang dadalhin. No? 5, 6, no? 10. Para at least ma-share. Habang nag-jamming, habang nag-worship, maintindihan nila, ito pala. Diba? Nakikita nila, ang sarap pala magpuri sa Panginoon. So marinig nila yung word. Ma-lead mo sila sa salvation. So, yun ang umpisa. Kaya i-check natin ulit no at bilang mga leader no na sa grupo natin sa Assembly of God, i-check natin no kung saan ba pupunta yung mga programa natin kasi ito yung i-share ko lang isa sa mga plano ngayon yung target natin na mag-ano tayo mag-plant ng church, di ba? Binigyan tayo ng quota 12 na churches sa 2030. Di ba? 2030, so 26, 4 years na lang. Meron tayong 4 years na makabuo tayo ng 12 churches sa Negros. So, ang tanong dyan, paano natin gagawin yan? Kung hindi tayo gagawa ng programa leading sa pagpaplant ng church. So, kung sa isang lugar, example, papasukin natin yung isang lugar na wala pang tao, evangelistic crusade, doon tayo papasok. Kahit gagastusan pa ng district yan, gagastusan pa ng section yan, gagastusan pa ng grupo natin yan, basta ang importante, yung ginawa natin programa doon, makakreate siya ng na simulan yung isang gawain. Kaya nga, meron tayong mission director, sino yung mission director natin, dapat yun ang talagang plano, yun talagang i-target niya. 12 churches pa, 4 years na lang, kailangan natin. No, dito sa Pastor Ronald, dito sa Pastor Markin, inopen ko lang to sa lahat para may idea rin kayo na kung may gagawin man kayo dun sa mga churches ninyo, no, dapat may hindi kayo mawala dun sa pinaka-vision ng church. No, still nakaangkla kayo talaga dun. No, sa youth, sa women, sa outreach, no, may kanya-kanyang plano, pero walang connection. Wala pa rin kwenta. No, lahat ng ministry ay dapat nakaangkla sa isang layunin. Halimbawa, no, disciple making, iba-iba ang approach pero isa ang patutunguhan. No, dapat tumingin. Ganon dapat ang isang leader, no? O mga grupo o mga ministry dapat meron ang bawat isa. Kaya hindi rin dapat basta-basta na ngayon parang actually ngayon depende sa inyo sa akin lang to. No, depende rin sa inyo bilang mga leader ng mga churches ninyo. Sa akin, mas gusto ko yung i-appoint ang leader, ang president, i-appoint yung president, kaysa mag-election sila. No, para sa akin para sa akin, mas iba yung i-appoint ko siya. Yung ibang posisyon, pwedeng election nila, pero yung presidente dapat sa akin parang dapat pastor ang maglagay sa kanya. No, kasi ikaw kasi ang nakakaalam sa nakikita doon sa
about sa spiritual formation niya. Di ba? Kaysa election kasi, kung sino na sinong maganda dyan, sinong gwapo dyan, sino medyo mas may pera, sino ba mas may maganda magdamit-damit dito. So, siya yung presidente natin. No? So, actually, nangyari sa amin gano'n na parang hindi ko rin gusto na. No, parang gano'n. Kaya sabi ko, appoint tayo. No? So, parang mas makaintindi rin siya pagdating sa spiritual. Kasi kung hindi pa talaga spiritually handa din yung tao, paano siya makasunod doon sa paano niya makikita yung nakikita mo rin, no? So importante tingnan mo, no? Balanse, no? Kasi personal agenda, God's agenda, no? Ang isang leader may personal ambition, gumagawa ng programa para sa sariling reputasyon niya, no? Para ma-expand yung influensya niya. Hindi tama yun, no? So sa isang God-ordained future, ang leader nagtatanong muna, no? Lord, saan mo ba kami dadalhin dito? Diba? Ito naman yung paggagawa tayo ng mga programa, ito naman yung talagang natin sa Panginoon. Lord, ano ba ang gusto mo? Anong plano? Anong magandang gagawin? O, kaya nga importante, lalo na sa mga strategic planning, kaya nga sa church, importante rin yan, may strategic planning. No? So, okay. Number 3 is, he moves with conviction even when results are unseen. No? A leader with a vision, he moves with conviction even when results are unseen. No, kumikilos na may paninindigan, no, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, hindi siya madaling panghinaan ng loob, no. Kahit wala pang nakikitang bunga, no, patuloy kang magtiwala sa pangako ng Diyos. No, patuloy kang magtiwala kasi alam mo Lord, ito binigay mo sa akin ito yung ni-reveal mo No, kaya nga ganoon Ito yung hindi to ma-fail kasi alam ko ito yung binigay mo. As leader, ano mo 'yan? May panindigan ka dapat diyan, no? No, ang ating parang kumpiyansa, no, ay hindi nakabatay sa resulta, no, kundi sa katapatan ng Panginoon sa ating buhay, no? So ang leader na may vision, mas may malinaw na direksyon, lagi natin narinig, no, may matatag na panindigan, may kakayahang magbigay inspirasyon lalo na sa iba. No, so dahil ang tunay na vision ay hindi lang tungkol sa nakikita ng mata, ito ay tungkol sa nakikita ng pananampalataya. Ulitin ko, ang tunay na vision ay hindi lang tungkol sa nakikita ng mata, ito ay tungkol sa nakikita ng pananampalataya. No, so vision, leader with a vision, and leader without a vision. So, nasa iyo ang pagpili. Anong gusto mo? Yung may vision ka o walang vision? No? Whatever will be, will be. Kasala? No, depende sa iyo. Pero kung gusto mo na may direksyon, maayos yung gawain ng Panginoon, hingi ka talaga ng revelation sa Panginoon. Okay, parang hindi ko na ituloy ito. No, parang wala na tayong oras. At masyado na kayo tahimik. Baka nakatulog na yung iba o nagugutom na yung iba. So siguro ituloy na lang natin next week. Okay lang sa inyo? Mga pastors, mga momsers, okay na lang kasi para so thank you. Salamat sa inyong pakikinig. Actually ako pag umpisahan kasi na magsalita para magtuloy-tuloy na No, so ang iba medyo tahimik lang pero mas maganda rin na minsan mag-raise din kayo ng hands, no? Mag-raise din kayo ng hands para at least ma-recognize din natin. Andito ba tayo lahat? Sino wala? Wala ako, hindi ako nag-attendance. Tinatanong kami ni Doc kung may attendance, may picture lang kami. So yung picture na yun na yung katibayan. So wala ngayon si Pastor Victor. Sino pang wala ngayon? Pwede ba i-open natin yung mga... Rosalie, yes. Ma'am Rosalie. Sige, ang partner ko dito si Pastora Vanessa. Ma'am Vanessa, ito yung bahala dyan ha. Picture po tayo. Open yung cam. Open po ng cam. Ma'am Ibon, Ma'am Margie,
Ma'am Quincy, Sir Marky, Ma'am Yeri. Open po. Sige po. Sino po ba? Ayan. Sir Marky. Tsaka si Ma'am Yeri po. Ma'am Abby. Boys. Ayan. Ma'am Abby. Busy po ba? Sige po. Smile po. 1, 2, 3. Smile po. Basta, Wait po. Isa pa po. Sorry po. Hirap mag-smile. Nangangawit na kami, Thank sis. you. Okay na po. Okay na. Nangangawit na kami. request na mo. Pwede ka mag-request ng closing prayer. Si Pastor Shalom. Pastor Shalom de Lima. Shalom de Lima. Pwede ba mag-request? Yung ano natin. Teka, buksan ko lang yung aking ano. Buksan ko lang yung aking... Ano ba? Kanina, alam mo kanina ka pa, sana nakaligo ka na. Tubig ka. Ayun. Ay, ma'am. Kumusta? Request ko po si Pastor Shalom to lead us sa closing prayer. Okay po, Doc. Let's pray po. Precious Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for the topic tonight, oh Lord, that broadened our mind, because that topic is very important to us, oh God, about the vision, oh God. We thank you, Lord, and we ask you, Holy Spirit, to be with us, oh God, and give us a clear vision, O Lord, for the church, for the expansion of your kingdom, O Lord, so that many people will be saved. Thank you for the life, O Lord, of our Professor Dr. Lemuel. Continue use him for the glory of your name, for the expansion of your kingdom. Protect her family, cover them with the blood of Jesus. And we pray, O Lord, for my classmates, O Lord, as they handle the flux of God. Continue, Lord, give us a clear vision, O Lord, so that we will follow your will. Amen. Amen. Thank you. God bless po. God bless everyone. God bless everyone. Good night. Best po. Thank you, everyone. Thank you po, Doc. Thank you. Thank you, Doc. Good night. Thank you, Okay, pwede na everyone. tayo kumain.
Bella? Babe, I'm gonna get ready, babe. What time we leave later? Eight?